Maligayang pagbabalik mga kasolida. Kampo ni Inoue na karma. Naoya Inoue problemado sa timbanga. Bob Arum nag-aalala sa alagang si Inoue. Masyado daw pigang-piga. Casimiro hindi pa rin talaga tinatantanan. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa ating unang balita mga kasolida. Angas ng Cebu, John Paul Gabonilas. Lalaban nga sa undercard nitong sina Oya Inoue at Tapales. Itong si Gabonilas ay may kartadang 10 wins, 7 knockouts, meron ng 2 talo. Gabonilas and Sakama will square off in the undercard of Naoya Inoue and Marlon Tapales World Title Unification bout on December 26 at Arake Arena. Hindi rin basta-basta ang mga kalaban ng ating kababayang si Gabonilas dahil itong si Kanamok Sakama ay may kartadang 8 wins, 7 knockouts, undefeated. Agresibo nga itong Japanese boxer na itong mga kasolid at meron nga pamatay na suntok. Meron nga itong 87.5% knockout power. Matatandaan natin mga kasolid na ang huling laban itong si Angas ng Cebu kontra nga dito kay Miel Fajardo. Isang nga matinding knockout ang inabot nitong si Gabonilas. Unang round pa lang ng kanilang bakbakan, 3 beses pinabagsak ni Fajardo itong si John Paul Gabonilas. Pero pahayag nga nitong Angas ng Cebu, ang pagkatalo daw niya kay Miel Fajardo will be his motivation to bounce back. Kaya suportahan din natin ang laban ng Angas ng Cebu. Samantala, Cuadro Alas hindi pa rin talaga tinatantanan. Ayon nga sa ikinakalat na balita ng mga kritiko ni Alas, iniwanan na daw siya ng Treasure Boxing promotion dahil sobra daw ang pagkadismaya nitong Treasure Boxing promotion sa naging performance ni Alas sa laban kontra Oguni. Nabanggit nga yan ng isang boxing vlogger at ayon nga daw yan sa dating tagamasahe ng ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro at ang dakilang alalay nitong si Mr. Shia ng MP Promotion. Tuloy-tuloy pa rin talaga ang pagtira at pampabatikos sa ating pangbatong si General Casimiro. Ang katotohanan dyan mga kasolida, hindi naman inaayawan pa ng Treasure Boxing Promotion ng ating pangbato at sa katunayan nga ay may nakasalang pa itong laban. At sa mga taga-suporta ng ating pangbatong si General Casimiro, hintayin lang natin ang update ng Treasure Boxing Promotion regarding sa laban ng ating pangbatong si Cuadro Alas. Hindi ako susuko kahit ano pang pagsubok, lahat kakayanin ko para sa pamilya at para sa pangarap. Yan nga ang binitawang salita ni Cuadro Alas, it's my boy. Para kay Angas ng Pinas, tuloy lang ang laban. Marami pa rin nagtitiwala at nakasuporta dito sa nag-iisang Angas ng Pinas, Cuadro Alas, Chanriel Casimiro. Sa kabilang balita naman mga kasolida, kilala natin ang kampo nitong si Naoya Inoue na kapag may laban ay hindi nga ito nagtatrash talk sa makakalaban. Pero baliktad nga ang pangyayari sa kasalukuyan dahil itong kampo mismo nitong Japanese Monster ang nag-trash talk sa ating pangbatong si Marlon the Nightmare Tapales. Matitindi nga mga binitawang salita ng manager ni Inoue maging ang kanyang tatay na si Shingo Inoue. Ayon nga dito sa kampo ng Japanese Monster, mahina daw itong si Marlon Tapales at hindi nakakatakot kalaban. Dagdag pa dyan mga kasolid, hanggang 4 na rounds lang daw ang itatagal ng ating pangbatong si Tapales. Wala naman daw power itong si Marlon Tapales na kayang patumbahin itong si Naoya the Monster Inoue. Sa kabilang dako naman, Bob Arum nag-aalala sa kanyang alagang si Naoya Inoue sa laban kontra Marlon the Nightmare Tapales. Ayon nga dito kay Bob Arum, alam niya daw ang kalidad nitong si Marlon Tapales. Isa pa nga sa ikinababahala nitong si Bob Arum, malapit na nga daw ang laban pero malayo pa sa timbang ang kanyang alagang si Naoya Inoue. At kung sakali nga daw makukuha ni Inoue ang tamang timbang, maaaring pigang-piga ito at mabawasan ang lakas ng Japanese Monster. Dagdag pa nga nitong si Lolo Bob Arum, kung sakaling ang hindi makuha ang timbang ay maaaring mabaklas ang WBO at WBC title nitong si Inoue, katulad ng nangyayari dito kay Shakur Stevenson na lumampas ng 1.6 pounds sa oras ng timbangan. Malapit na ang bakbakan pero 3.8 pounds pa ang kailangang bawasin ng Japanese Monster para makuha ang 122 pounds limit.
Sa kasalukuyan nga ay meron siyang timbang na 125.8 pounds. At sa pagkakataong ito nga mga kasolid ay tila makakarma itong si Japanese Monster at ang kanyang kampo dahil sa pang-trash talk sa ating kababayan. For info pala mga kasolid, ang laban ay live this December 26 at 7 PM on One Sports and Pilipinas live application. At sa latest update sa ating pangbatong si Tapales, feeling good, looking good, nasa tamang kondisyon niya ang ating kababayan. Ayon nga kay Tapales, days to go na lang, I'm feeling good in Japan. Ayon nga kay Attorney Ed Tolentino, isa sa mga advantage ng ating pangbatong si Tapales ay ang nauna nga ito sa 122 pounds division. At isa pa nga dyan, kaliwa at kanang kamay ni Tapales, parehas may power. Bilyardes timbang, nauna itong si Tapales dyan sa 122 pounds. At dahil nga itong si Naoya Inoue ang umakyat sa 122 pounds division, siya ang mag-a-adjust at sa kasalukuyan pa nga lamang ay tila kinakabahan na nga itong si Naoya Inoue. At aminado naman itong Hapon na natatakot siyang ma-upset at matalo ng ating kababayang si Marlon The Nightmare Tapales. Isang good luck sa ating pumbatong si The Nightmare. 4 na araw na lang, back-baka na. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. Mabuhay Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.